2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress? So I second that motion. Pinumpirma ng Kamara na nasa Amerika si Ako Bicol Party List Congressman Zaldico na nakakaladkad ang pangalan sa maanumalyang flood control projects. Mga kongresista nagtalo-talo sa anomalya sa 2025 budget. Ipatatawag sina Zaldico at Grace Poe na tuklasan ng ilang kongresista ang mga anomalya sa 2025 national budget, particular sa mga insertion sa pondo ng Department of Public Works and Highways na nagdulot ng mainitang pagtatalo sa House Strike Committee on Infrastructures. Ang pagtatalo ay nakatuon sa kung dapat ipatawag o hindi ang ilang dating opisyal upang magpaliwanag sa umano'y na isingit na pondo sa gobyerno para sa mga flood control projects. Isa rito sina dating House Appropriations Committee Chairman at Ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating Senadora Grace Poe na nooy chairman ng Senate Finance Committee. Ang layunin ay linawin ang mga pagkakaiba sa talaan ng budget at ang umano'y mga hindi makatwirang insertions. Sa nakaraang pagdinig, umani ng kritisismo ang mga contractor na hindi sumipot sa paunang pagtawag ng komite, kaya ipinadala na sa kanila ang subpena upang humarap sa susunod na pagdinig at magpaliwanag hinggil sa kanilang kasangkot sa mga proyekto. Tinawag ni Davao City Representative Isidro Uningab ang 2025 national budget bilang most corrupt budget dahil sa mga insertions sa pondo na kalaunan ay natuklasan na puno ng anomalya. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng mas maraming pagtatanong mula sa iba pang miyembro ng komite at nagpasiklab ng debate kung sino ang dapat na imbitahin upang magbigay linaw. Nagtalo-talo ang mga kongresista nang ihain ni Caloocan City Representative Edgar Erizo ang motion na imbitahan sina Ko at Poe bilang resource persons. Sa kanyang panukala, sinabi ni Eriz, "Mr. Chair, I would like to move that, in order to clear up things to clarify matters, we should invite the chairman of the Committee on Appropriations in the 19th Congress, Congressman Zaldico and former Senator Grace Poe." Sinuportahan naman ni Ongab ang motion at idinagdag, August 4 ako nagsabi 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress? So I second that motion. Si Ko ang chairman ng House Committee on Appropriations at si Poe naman ang chairman ng Senate Committee on Finance noong pagtibayin ang 2025 national budget sa 19th Congress. Ang pagtatalo sa imbitasyon kay Ko ay nag-ugat sa usisaon ni Erice sa dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung saan nanggaling ang insertion sa pondo ng ahensya sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Ayon kay Bonoan, wala umano siyang alam sa pagtaas ng pondo ng DPWH mula sa orihinal na proposal na 900 bilyong piso patungong 1 trilyong piso. Nilinaw niya rin na ang proseso sa pag-aproba ng pondo ay may mekanismo ng bicameral conference kung saan maaaring magkaroon ng adjustments at insertions, ngunit hindi niya matukoy kung sino ang nagpasya sa malaking dagdag sa budget. Bukod kina Ongab at Erice, nakipagtalo rin si Navotas Congressman Toby Tiangco na igiit na dapat inimbitahan si Ako Bicol Party List Representative Zaldico upang magpaliwanag sa Bicameral Conference Committee kung bakit nagkaroon ng napakalaking insertion sa budget ng DPWH. Dahil hindi dinesisyonan ng chairman na si Congressman Terry Redon ang naturang motion, minabuti ni Tiangco na mag-walk out sa pagdinig at isinama rin sa kanyang panawagan na dapat inimbitahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsasabing alam niya kung sino ang mga kongresista na umano'y kasangkot sa maanumalyang flood control projects. Anya, ang imbitasyon kay Magalong ay makakatulong upang magkaroon ng mas malinaw na picture sa kung paano nagkaroon ng anomalya sa implementasyon ng mga proyekto. Ang 2025 national budget ay pinagtibay noong ika-19 na Congress at maraming kritiko ang nagsabing ang pondo ng DPWH ay tumaas ng malaki kumpara sa orihinal na inilahad na proposal. Ang pagtaas mula 900 bilyong piso patungong 1 trilyong piso
ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa accountability at transparency ng budget process. Ayon sa ilang eksperto sa public finance, ang ganitong malaking insertion ay dapat na may malinaw na paliwanag at ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng mismanagement sa implementation ng proyekto, hindi tamang paggastos, at posibleng korupsyon. Dagdag pa rito, maraming miyembro ng komite ang nanawagan na dapat rin imbitahan ang mga contractor na responsable sa mga proyekto upang linawin ang kanilang papel sa anomalya. Ang mga contractor na hindi sumipot sa paunang pagtawag ay ipinadalhan na ng subpina upang tiyakin na hindi lamang ang mga opisyal ng Kongreso ang magbibigay paliwanag kundi pati na rin ang mga implementer ng proyekto. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng komite na tiyakin na accountable ang lahat ng kasangkot sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon sa ilang analysts, ang isyu ng anomalya sa 2025 budget ay hindi lamang simpleng administrative oversight. May indication na ang insertion ng pondo sa DPWH ay nagdulot ng hindi makatwirang advantages sa ilang contractors at posibleng paglabag sa mga regulations sa procurement. Ito ay nagdulot ng pagkabahala sa transparency at integridad ng pamahalaan at nagpalakas sa panawagan ng mga citizen groups para sa mas mahigpit na monitoring at audit sa bawat proyekto. Ang mga pagtatalo sa committee ay nagbigay din ng pagkakataon sa iba pang miyembro ng Kongreso na ipahayag ang kanilang opinyon sa systemic issues sa budget process. Ang walkout ni Tiangco at ang panawagan na imbitahan si Mayor Magalong ay naglalayong maipakita sa publiko na may mga mambabatas na handang ipaglaban ang transparency at panagot sa anomalya. Ayon sa kanya, ang pagdinig ay hindi lamang tungkol sa nakaraang budget, kundi sa pagpapakita ng isang malinis at accountable na sistema sa hinaharap. Ang pagdinig sa anomalya sa 2025 national budget ay nagbigay liwanag sa kahalagahan ng transparency sa paggasta ng pondo ng gobyerno. Ipinapakita nito ang papel ng legislative oversight at ang pangangailangan ng citizen participation upang mapanatili ang integridad ng budget process. Ang mga susunod na pagdinig ay inaasahang magbibigay linaw kung sino ang tunay na responsable sa mga insertions sa DPWH budget at kung paano maiiwasan ang ganitong anomalya sa mga susunod na taon. Paano kaya nating masisiguro na ang mga opisyal ng gobyerno ay mananagot hindi lang sa maliliit na katiwalian kundi pati sa malalaking anomalya sa pondo ng bayan? Maaari kaya tayong matuto sa ibang bansa tulad ng Japan kung paano sistematikong hinaharap ang korupsyon upang maiwasan ang sama-samang galit ng publiko at kaguluhan kagaya ng nangyari sa Indonesia? Komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.